na ang agarang pag-aalis sa parachute anchor na pinaniniwalaang naiwan ng isang Chinese maritime militia vessel na sumadsad sa Pag-asa Reef 1 dahil nagdudulot ito ng pinsala sa mga bahura at marine ecosystem. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ito ang parachute anchor na nadiskubre ng mga diver mula sa Palawan Council for Sustainable Development sa isinagawa nilang environmental assessment sa Pag-asa Reef 1. Pinaniniwalaang naiwan ito ng isang Chinese maritime militia vessel na sumadsad sa lugar noong nakaraang buwan. Nakita rin ang mga durog at putol na koral na posibleng epekto ng naiwang parachute anchor mula sa sumadsad na barko ng China. We conclude, based on our observation, that the damages on the reef, dyan po sa impacted area, ay caused by yung drag mismo nung reef anchor. Sa pagtataya ng PCSD, may lawak na higit sa 400 square meters o 30% ng Pag-asa Reef 1 ang nagtamo ng pinsala. Aabot ang halaga nito sa 11.1 million pesos. Dahil dito ay inirekomenda ang pagsasagawa ng coral reef rehabilitation. Sinabi rin ng PCSD na dapat singilin ng danyos ang naturang dayuhang barko ng China na suportado naman ng National Task Force West Philippine Sea. The National Task Force for West Philippine Sea expresses concern over the this reported environmental damage caused by a Chinese vessel near Pag-asa Reef number 1, approximately 2.6 kilometers east of Pag-asa Island. We're hopeful that through the Department of Foreign Affairs, we can be able to reach out to them and to present to them the damages that they incurred because of the grounding incident. Nananatili pa rin ang parachute anchor sa bahagi ng Pag-asa Reef 1 at patuloy itong nakakapinsala sa mga bahura hanggat hindi naaalis na makakaapekto rin sa mga mayang isda at sa mas malawak pang marine ecosystem. The anchor parachute will continue to cover the corals, denying access to sunlight, of which without sunlight, the coral reef will die. You lose the coral reefs, you damage the coral reefs, you lose spawning capability, you lose shelter, and you lose part of the food chain. So, if you destroy the coral reefs, our fish stock, our other natural resources will diminish as well. Pinagpaplanuhan na ang agaran at maingat na pag-alis sa parachute anchor upang hindi madagdagan ng pinsala sa mga bahura. Nasa 300 square meters ang lawak nito, habang 9 meters naman ang lalim kung saan ito natagpuan. Dahil sa naging findings ng PCSD, may tuturing na lubhang delikado ang paggamit ng mga barko ng China ng parachute anchor. I'm not sure what is the specific reason why they changed from the traditional anchor to parachute anchor. But as what we have seen, the danger of the parachute anchor, especially in those areas na mayroong coral and mga mababang area na maritime features, this is very dangerous, no? Kasi nakakadrag siya. Samantala, nakaalis na ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy na namonitor noong Sabado 69 nautical miles mula sa baybayin ng Cabra Occidental, Mindoro. Eskorte ng mga ito ng China Coast Guard vessel na niradyohan ng idineploy na barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa. Patuloy naman na binabantayan ng PCG ang naturang barko ng China Coast Guard. It remained to be being shadowed by the Philippine Coast Guard in the vicinity of Bajo de Masinloc. But with regard to the PLA Navy warships, it's no longer within our own exclusive economic zone. It already went westward. Ayaw naman ng patulan ng NTF-WPS ang hindi pagkilala ng China sa 2016 Arbitral Award. Ang Pilipinas iginiit na legal at may basehan ito at patuloy na titindig ang bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.